Kakapasok lang, Diyos ko po, lahat maaalarma. FPRRD galit na, people power. Tuloy, PBBM tamba mananagot. Hay naku, hindi natin inaasahan talaga na magkakaganito ang sitwasyon. At sana'y wag naman sana lumala ng lumala. Nako, hay nako, hay nako, hay nako. Ayon, syempre, itong balitang ito ay nagmula kay Pinoy News TV. At syempre, ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Pinoy News TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inilalabas. At syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinoy News TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Club ng People Power mas mapapabilis daw dahil sa social media ayon sa dating political advisor ni FPRRD. Yun, nako, eto na ha. Nako. Dati political advisor ni PRRD, mas mapapabilis ng people power. Ito po nung nag-ikot-ikot po tayo sa mga social media vloggers ng mga Tanso, Ensemada, etc., etc., ramdam natin takot na sila dito sa Maysug. Yan ang concern nila eh. Tingnan nyo mabuti. Meron akong tanong sa inyo. Pakisagot nyo. Lagay nyo na lang sa comment section. Doon din sa mga manunood ng replay, lagay nyo sa main comment section yung yung sagot. Hindi ba kayo nagtataka? After na makansela yung rally, we were expecting magsasalita si Tatay Digong. Pakinggan, tingnan nyo po mabuti. Binabasa ko po ito eh. Napunan nyo ba? Tapos nilive pa natin. After the cancellation, nagkaroon ng press con. And we thought pupunta si Tatay Digong. In-announce po yan ni Ka Eric. And even me, I thought pupunta si Tatay Digong. Hindi nagpunta, hindi nagsalita, and until now, hindi pa rin nagsasalita. Hindi nyo po ba napuna yan? Parang ang nangyayari is tahimik lang si Tatay Digong. Kumbaga may kasabihan tayo, ang taong tahimik ay matindi yan, no? Kaysa taong maingay. Kumbaga wag mong sasagarin ng taong tahimik dahil yan kapag yan kumibo, nako, laktay ka na. And despite na pananahimik ni Tatay Digong, kinakabahan na sila dito sa susunod na Senate hearing sa May 7. Ito na po ba ang magsisimula ng people power? Tandaan po natin na hindi po ako nagtatawag ng people power. But most probably, nandoon ako para suportahan itong Senate hearing. Okay? I'm not sure kasi napakaaga. Pero baka pumunta po ako. Baka lang. No? Hindi ko dinidiin dito ang administrasyon. Ako po ay nagtatanong at gusto ko malaman ang katotohanan. Kaya ako ay pabor sa hearing. Diba? Tahimik si Tatay Digong. At ang dami alam mo, discussion nila ngayon ng mga vloggers na lintik na yan, puro maysug. Tingnan nyo napakatahimik ni Tatay Digong. Pero, ang topic nila maysug. Pangalawang topic nila itong May 7. At ito, ang balita ko ay magiging mainit itong May 7 na rally na ito. Hindi mainit dahil summer Kasi po, kanina, yan po ang idiniin ko kay Senator Bato. Posible bang makansela itong May 7 na ito? Kung nadinig nyo po yung mga tanong ko kay Senator Bato, dito po ako nagdiin. Matutuloy ba itong May 7 na to? Kasi alam natin, haharangan ito. Maraming kumi-question nito. At even yung mga vloggers nila, kini-question na itong susunod na rally. Ay susunod na Senate hearing sa May 7. Kaya wag nyo kakalimutan to. Gusto nyo malaman ang pulso nila? Yung totoong pulso nila, minsan kasi tahimik ang administrasyon eh. Pero nagsasalita, yung kanilang mga vloggers, yung kanilang mga trolls nagsasalita. Yun ang style nila even before the election. The campaign period, ganyan ang style nila. Babanatan si Marcos, di ba? Babanatan si BBM. Tingnan nyo. Gusto mo malaman kung anong puso nila? Tingnan nyo yung mga vloggers. Yung mga madidikit na vloggers sa kanila. Yung tingin nyo nasa... Hindi naman bayaran. Ba't yung sa tingin ninyong nandoon sa ibabaw nila? Kaya tuloy na uuso yung mga bayaran. Si Makagago kasi nagsimula eh. Nagtamantakin mo, nadulas ka ba naman? Aminin mo, nagpinabayaran ka. Yan po, most probably, kung ano ang tinatakbo ng kanilang pakiramdam. Pero ito, no, yung people power. Alam natin nangyari yan nung panahon ni Apo Lakay. People power. Diba? Nung pinababa si Apo Lakay sa Malacanang. Tapos, nasundan ito nung
panahon ni Joseph Estrada. 'Di ba? Medyo nung panahon ni Joseph Estrada kasi medyo hindi ako pabor sa people power noon. Kahit naman ito kay Apo Lakay. Hindi rin ako pabor sa pagpapababa kay Apo Lakay kasi ang karamihan talagang kumontra sa kanya noon, nung mga panahon na yun, is yung mga, alam nyo na kung sino-sino, yung kontra sa administrasyon niya na nasasagasaan niya. Kasi kung sa ating mga normal na tao lang, hindi naman tayo naapektuhan ng administrasyon ni Apo Lakay, ni Ferdinand Marcos Sr. Bagkos, naging maayos pa nga ang pamumuhay natin nung panahon na yun. Naging ligtas. May yung martial law nga, sinasabi ng ilan, hindi naman ganun kasama ang martial law sa kabila ng mga binabalita na masama daw ang martial law nun. Pero hindi naman daw totoo yun. Nung tinatanong ko lahat, nung mga matatandang umabot nung panahon ng martial law, dahil mas ligtas nung panahon na yun. Halos walang loko-loko nung mga panahon na yun. 'Di ba? At saka lahat mura. 'Di ba? Kuryente, tubig, lahat, pagkain. Nung panahon ni Apo Lakay, ang talagang nagpababa sa kanya is yung mga sakim sa kapangyarihan. Yung mga sakim na gusto siyang palitan. Yung mga nasasagasaan niya. 'Di ba? Tapos pangalawa naman kay Joseph Estrada, medyo ako din bumabor kasi kakampi naman ni ERAP ang mga mahihirap noon eh. 'Di ba? Meron pang mga bigas na pinamumudmud doon. 'Di ba? Na nasa napakamurang halaga. Tinutulungan din niya yung mga mahihirap. Kasi kung ikaw tumutulong ka sa mga mahihirap, sa mga tao, is yun ang ayaw nila eh. Kalimitan, ayaw na mga mayayaman yung ganun, yung mga negosyante. 'Di ba? Kaya kung ganun ang mindset ng isang pinuno ng bansa, is talagang gusto nilang paalisin yan, palayasin. Para si Tatay Digong, 'di ba? Ang mindset ni Tatay Digong, linisin ng Pilipinas, ang mga adik-adik, tanggalin, ganto, ganyan. Oh, masama pa rin ang inaano nila kay Tatay Digong. 'Di ba? Ayaw nila ng ganung mindset. So ito naman, parang sinasabi dito na may maaaring magkaroon ng ganitong people power na naman. No? Hirap niyan. Dahil sa nagiging issue ngayon, diyan sa mga ewan ko bang mga pulbron issue na 'yon. 'Di ba na ipinupukol naman sa ating presidente ngayon. 'Di ba? At saka mabigat na paratang talaga yung tumatama ngayon sa ating pangulo. No? Hindi basta-basta akusasyon lang 'yon. No? Talagang hindi basta-basta, mabigat talaga na kailangan kung ikaw talaga inaakusahan mo siya ng ganon, kailangan talaga is may maipakita ka talagang ebidensya at malakas. Ganun 'yon dahil kapag ikaw ay sumablay, nako, ang laking pananagutan ng mangyayari niyan. And ayaw nila itong susunod na hearing. Kaya po ito didiinan natin. Ha? Kanina nga po, medyo niyaya na ako dyan sa Senate hearing. Sabi ko, sige, subukan natin. Basta, hindi ko lang kaya maaga masyado. Ha? So, abangan po ninyo itong May 7 na ito. Sana po magsama-sama tayo. Kahit po kayo ay malayo ang lugar, tune in lang po kayo. Importante, ulitin ko, hindi ako nagtatawag ng people power. Bagamat ang people power po ay legal. Kasi yan po ang pulso ng taong bayan. Yan po ang boses ng taong bayan. Basta gagawin sa mapayapang paraan at doon sa tamang lugar, wala pong problema doon. Bagamat hindi ako nagtatawag ng people power, pero eto na nga. Binabalita na yung people power. At eto na ba? Yung May 7? We really don't know. Pero ako, natuwa ako sa sagot ni Senator Bato kanina. I'll be honest sa inyo. Dahil nakansel yung Maysug, medyo ako, nadududa na rin ako kung makakapag-Maysug pa ulit. Ibig sabihin, they are really serious para harangan yung rally na yan. Ako suportado ko ang Maysug. Ang problema, ang lakas ng kalaban natin. May pagkadiktador. Hindi ko alam kung nasa martial law na tayo. Naharangan, isipin mo. Bayad na yung may-ari, naharangan pa yung Maysug. Kaya ako, takot ako dito. Dahil doon sa nangyayari na may mga nasasabi nga sa administrasyon na hindi magaganda. 'Di ba? Parang masakit sa tenga nga naman ng administrasyon. Para sa akin lang, ang aking opinion dito, siguro kahit may mga ganong mga salita, is talagang natural na talaga, hindi na mawawala. Kung may mga mabibigat na akusasyon talagang nasasabi, hindi na talaga mawawala yon sa isang politiko. No? Lalong-lalo na kung ikaw ay nasa mataas na posisyon. 'Di ba? Ngayon, mas maganda na yon is nakikita mo ang sigaw ng taong bayan, ang hinaing ng taong bayan. Mas maganda yun eh.
Nagkakaroon ka ng kritisismo. Kasi kung wala kang kritisismo, kung lahat is pinatatahimik lang, ganito, ganyan, is mas lalong pangit yun. Na hindi sila binibigyan ng pagkakataong makapagsalita at hindi sila binibigyan ng pagkakataon na makarating kung ano man ang hinaing na gusto nilang iparating. Diba? Pangit kasi yung pinipigilan eh. Kaya tuloy naiisip nila nagkakaroon ng mga diktadurya, martial law na ba? 'Di ba? Pero kung hindi sila pipigilan, sige karapatan niyo 'yan. Basta wag lang kayong manggugulo. 'Di ba? Ang people power naman, sinabi nga ni Kuya, na legal naman ito. Basta wala lang manggugulo, walang magsisira, walang ganun. 'Di ba? Gawin sa mapayapang paraan. Kasi iba yung mga people power nun talagang may gulo talaga. Labanan talagang anuhan talaga, 'di ba? Pero ngayon kung magagawa naman ng sa mapayapang paraan is maganda. Ito sa May 7 na ito, baka mamaya, the last minute, kakansilin nila. Kaya nga kinontak ko, tuloy po ba yan? Sabi sa akin, kontak ko, yes, tuloy na tuloy. Hindi pa ako naniwala. Tinanong ko pa si Senator Bato. Nadinig nyo ang sagot niya. Tuloy. Ngayon, pag na-cancel na yan, hindi ko nakasalanan. Ha? Tinanong ko sa kanila, nadinig nyo naman. Mas importante. That is beyond my control anymore. So, that is beyond my control. So, pero kung sakali yan ay matuloy, most probably, baka mamaya, nakaasa tayo sa Maysug, ito pala. Ito pala ang magsisimula ng people power. Dahil ramdam ko. Ito ikutin nyo po. Huwag nyo nang panuorin masyado, magkaka-views pa sila. Pero ramdam ko, takot sila dito. Tingnan nyo yung mga matataas na blast. Kasi ang mangyayari dyan, parang yan na yung magsisilbing mitya. Yung pagsisindi ng mitya niyan. Hanggang sa magdire-diretso na yung mitya niyan, hanggang sa sumabog na yan. 'Di ba? Tingin ko dito is sana hindi magkagulo, ganyan. Kasi hindi man itong May 7 na ito. 'Di ba? Sa mga darating pa. Sana wag tayo humantong doon sa magulong sitwasyon. 'Di ba? Kasi kung tayo makikita tayo ng ibang bansa na ganun, is mas lalo tayong madadown. 'Di ba? Mas lalong baka bumagsak pa yung economy natin. Kasi kailangan nga natin pataasin natin ang ekonomiya natin. Kailangan maging maayos ang tingin sa atin ng ibang bansa. Pero kung nakikita sa atin ng ibang bansa is ganito kagulo, paano naman tayo? 'Di ba? Yung mga problema ng Pilipino, yung problema ng Pilipinas, imbis na malutas, is hindi malulutas. Dahil ito ang mangyayari. Vloggers nila Huwag yung vloggers nila sa gigilid. Huwag yung mga vloggers, ensimada vloggers, huwag yun. Hindi kilala nung gobyerno yun, hindi kilala ng administrasyon yun. Nakikisaw-saw lang yung mga yun. Yung mga top tier nilang mga vloggers. Mararamdam mo, pulso nila, takot sila dito sa May 7. So, eto na, mas madali daw ang people power ngayon kaysa nung panahon ng tatay niya. At isaan niya sa mga posibleng dahilan nito ay ang umano'y pagkakasangkot ni PBBM sa illegal na droga. Si MJ Mondihar magbabalita. Alam mo, it took so many years for his father to be ousted from power. Napaka-pasensyoso. Alam mo kasi pinagkakaiba before tsaka ngayon, hindi lang pasensyoso, sir. Ang pagkakaiba before, you control the media, you control the whole country. You control the media, you control the Philippines. Now, tingnan nyo, may media blackout. Pero yung sigaw ng taong bayan, lumulusot pa rin sa mga vloggers. Yung balita lumulusot pa rin sa mga vloggers. Kaya ito po, hiling ko na lang sa inyo. Unawain nyo na lang kung medyo minsan maiinitin ang ulo ng mga vloggers, ng mga DDS. Pero magsama-sama tayo. Minsan kahit magkakaiba tayo, suportahan nyo na lang lahat. Ito ang sigaw ko sa inyo, suportahan nyo na lang lahat. Kasi kakaunti na yan Marami, yes, pero alam nyo, hinaharangan po yan. So, tulungan na lang nyo yung mga vloggers kasi yan ang reason kaya hindi nila makontrol. And of course, ang SMNI. At tingin ko, ang talagang mainstream media, alam mo hindi ko po binobola dito, pasensya na po. Ayaw ko siyang ipasok pero maipasok ko lang. Hindi ko po binobola dito si Pastor Tibuloy. Pero bilib ako, kasi ang SMNI dire-diretso. I thought pepreno Yun talaga ang tingin ko nung kinasuhan si Pastor Tibuloy, naku palatay. Nung tinatanggalan na ng prangkisa SMNI, naku patay, mukhang pepreno. Hindi. Mas lalong bumaus. Kaya lalo ako sumaludo dito kay Pastor Tibuloy. Yun ang kinagandahan sa SMNI. Talagang dire-diretso sila sa kung ano yung balitang gusto nilang ilabas. 'Di ba? Hindi katulad ng iba na talagang pag hinarang na sila, talagang pag kinausap sila, natatakot sila Kasi ang tungkulin ng tagapagbalita is maghatid ng balita sa mga tao. Kung ano ang nangyayari sa bansa. Kailangan malaman ng mga taong bayan yan. So, hindi yun nagagawa ng ilan. No?
So ang nakakagawa nun is ang SMNI. Nalalaman natin doon kung sino yung tama, kung sino yung mali. 'Di ba? May naitutulong din sila sa atin. At nakakapagbigay sa atin sila ng kaalaman. Kaya hindi tayo nagiging mangmang sa nangyayari ngayon. Kaya para sa akin, ang SMNI kasi is malaki din ng tulong. No? Kaya nakakapanghinayang na kung mawala sila. 'Di ba? Hindi iniwan si Tatay Digong at matapang pa. Diretso SMNI yun. So pasalamat din tayo sa SMNI kasi yung iba... Kasi ang iniisip kasi nila, ang SMNI ay nagiging critics ng government. No? Sinabi ko nga kanina, hindi mawawala ang kritisismo, no, sa panunungkulan ng bawat politiko. Kung merong kritisismong nangyayari sa kanila, dapat tanggapin nila. Ganun yan, kaakibat na ng isang politiko yan. Gayon, kung hindi nila tatanggapin ang kritisismong tumatama sa kanila, ang ibig sabihin nun, pikon sila. Ibig sabihin, hindi ka dapat nandiyadyaan sa posisyon kung ikaw ay mapipikon at ayaw mong tumanggap ng kritisismo sa sarili mo. Ganun yun. No? Hindi pwedeng kapag nagsalita sa iyo ng hindi maganda, kapag nagsalita ng pagpapatakbo mo ganto ganyan o may binintang sa iyo, is kailangan ipasara, kailangan tanggalin yan, kailangan wala na yan. Kasi hanggat ginagawa yung ganong paraan, is tumatatak yun sa taong bayan. Iba yung naiisip ng taong bayan sa ginagawang ganon. Hindi katulad nung, sige, mag-criticize kayo na mag-criticize sa akin, magsalita kayo ng masama. Diba? Hindi sila mag-aano kumbaga parang, siguro hindi naaapektuhan to kasi hindi naman siguro totoo yung ibinibintang. Kasi, alam nyo, may kasabihan din. Kahit anong bintang sa'yo, yung iba niyan, kapag binabaliwala ang ibig sabihin niyan, hindi totoo yan. Or, pwede mong idepensa ang sarili mo. Kung may kritisismo ka natatanggap, pwede kang magsalita. Pwede mong idepensa at ipakita sa lahat ng tao, ipadinig sa kanila ang side mo kung ano yun. Ganun yun. Hindi solusyon ang pagpapatanggal ng kahit na ano. Ang mas maganda dyan, yung kritisismong tumatama sa'yo, ay harapin mo, sagutin mo. Yun yun. Wala ka na maasahan. May balita ba sila? Anong balita nila ngayon? Bong Navarro, di ba? Tingnan nyo, inuulan yung mainstream media ng Bong Navarro. Ang laki nitong balita. It's supposed to be the other way around. Ito dapat ang maraming bakbakan sa media. Tutusin, ito dapat ang naibabalita eh. Itong issue na to. Di ba? Yeah. Malaki ito issue kayo eh. Pero hindi. Wala. Bong Navarro. Ang Pilipino. Pero ngayon, because of social media, because of technology, napapabilis. And he might succumb. Ito ang babala ni Attorney Jane Paras sa Marcos administration kaugnay sa mga nangyayari ngayon sa bansa. Saad ni Paras na political advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi malayong magkatotoo ang prediksyon ng dating presidente kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sabi ni Pangulong Duterte, baka susunod ka doon sa tatay mo na was driven away to Hawaii. Sa tagal niya sa politika, ngayon lang daw ulit nakita ni Paras ang malaking pagkadiskontento ng publiko sa gobyerno. Mababasa raw ito sa komento ng netizens sa social media na mabilis mag-viral. Malayo sa panahon. Pero ako, nanghihinayang ako sa muling pagbabalik ng mga Marcos, syempre. Hindi ko inaasahan na darating tayo sa puntong ganito. Kasi ang tagal na panahon talaga na bagong malinis ang pangalan ng mga Marcos at nakabalik sila uli. 'Di ba? Naging presidente, hanggang nung eleksyon hindi nawala ang mga tao sa kanila. Pero simula nung nagkaroon na ng ganito, yung naupo na, saka naging magulo. Diba? Si Alitaptap kasi ang gulo eh. Hindi si FPRRD alam nyo na kung sinong Alitaptap yung nagpaaway sa mga Duterte at sa mga Marcos. Sa tingin ba ng Alitaptap na yun ngayon? Kung sakaling si PBBM ay maapektuhan, halimbawa, mawala siya sa pwesto, ano ang mangyayari doon sa Alitaptap na yun? Eh di parang wala din. Wala din siyang mapapakinabangan sa ginawa niya. 'Di ba? Imbis na sana inayos niya na lang, hindi na siya gumawa ng mga gantong eksena. Hindi na gumawa na para mag-away ang mga Duterte at ang mga Marcos. 'Di ba? Nakabalik na yung mga Marcos eh. Sayang ang pagkakataon tapos nagkaroon na naman ng gantong issue. Nagkaroon sila ng gantong issue. At isa pa, nagkalabuan ang Duterte at ang Marcos, 'di ba? Hindi natin inasahan 'yun dahil sa Alitaptap 'yun. 'Di ba? Kasi kapag bumagsak ang Marcos, bagsak din ang Alitaptap.
Ganun yun eh. noon ni dating Pangulong Ferdinand Tignan nyo mabuti ha. Yung sinasabi nila mahina ang DDS ngayon, hindi po ako maniniwala. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Pinoy News TV. At syempre natunghayan din natin si Sir. Ayan yung nagsasalita nga, no? Grabe. Whew! Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.